Mainit na ang ulo ni Paeng. Paanong hindi ay madilim na ay wala pa rin silang nakikitang hamon ng kaibigan niyang si Rudy. Napakamot sa kanyang ulo si Rudy at, "Tol, nagkaubusan na nga yata ng hamon. Abay 3 bayan na ang napupuntahan natin pero wala pa rin tayong makitang nagbebenta ah." Pati siya ay napakamot na rin sa ulo. Malay ba natin? Dati-rati naman kahit bisperas na ay may nagbebenta pa rin ng hamon eh. Huminto sa paglalakad si Rudy at tumingin sa cellphone. Mag-aalas 9 na. Sarado na lahat ng pamilihan. "Excuse me, mga kuya." At napalingo ng 2 lalaki sa nagsalita. Agad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Rudy nang makita ang isang napakagandang dalaga na nakatingin sa kanila. "Ano yun, miss?" At agad nitong hinarap ang babae. Narinig ko kasi na naghahanap kayo ng hamon. Baka lang interesado kayong bumili." "Oo!" At sabay nilang tugon ni Rudy. Pero ang kaibigan na nga niya ang bumangka dahil literal siya nitong hinarangan para ito ang kumausap sa babae. "May binibenta ka ba? Bilihin na namin. Kailangan lang talaga eh." Anito. Lumawak ang ngiti ng babae. "O siya, sumunod kayo sa akin. May tindahan kasi kami ng hamon." Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Hindi na sila nag-isip. Basta't sumama na lamang sila sa babae na ni hindi nga nila alam ang pangalan. "Ako nga pala si Cassandra." Anang babae na tila ba nabasa ang nasa isip ni Paeng. "Nice to meet you, Cassandra. Ako naman si Rudy at ito naman kaibigan kong si Paeng." "Hi Rudy." Simpleng anito bago bumaling kay Paeng at ngumiti. Kumaway pa nga ng kaunti at, "Nice to meet you, Paeng." Napilitang ngumiti si Paeng sa dalaga ngunit napawi rin iyon kaagad nang makitang salubong ang kilay ni Rudy. Habang sumusunod pa nga kay Cassandra ay binulungan ni Rudy si Paeng. "Tol, papasko mo na sa akin to." Tumango na lamang si Paeng. Hindi naman siya interesado kay Cassandra. Duda rin siya kung interesado sa kanya ang babae. Baka naaliw lamang ito sa malaki, maitim at mabuhok niyang nunal sa gilid ng ilong. Isang katangian niya na parating napupuna at napagtatawanan. Para daw siyang may matabang bangaw sa muka. Kumpara naman kay Rudy na magandang lalaki at talagang makinis. Baka naiilang lamang si Cassandra sa kaibigan niya. Nakarating sila sa sinasabing tindahan ng babae. Isa iyong bahay na niwalang nakadisplay na hamon sa labas. Nilingon sila ni Cassandra bago ito nagwika. "Pinasok na namin yung mga paninda sa loob kaninang maaga pa. Baka kasi masira eh." Nasagot ang tanong ni Paeng kahit hindi niya iyon isinatinig. Inanyayahan na lamang sila ng babae na pumasok. "Paeng, halika at ipakikilala kita sa mga kasama ko." Anito at kinawit pa ang braso sa braso niya. Napalingon siya kay Rudy na nakabusangot na ang muka sa kanya, kung kaya't dali-dali tuloy niyang hinawi at binawi ang braso kay Cassandra. Dito na lang kami ni Rudy." Umeksena naman bigla ang kaibigan niya at siya'y lumapit sa babae. "Tara, Cass, ako na lang ipakilala mo sa kanila."
Wakas daw na para bang matagal nang magkakilala ang mga ito. Saglit na nabura ang ngiti sa mga labi ng babae, ngunit maya-maya ay tila may kung ano itong naisip at biglang nagliwanag ang muka. Kay Rudy naman ito umabrisyete. "Tama, halika." At halos kalad-karin na nito si Rudy bago lumingon sa kanya. "Huwag kang aalis, Paeng, ha? Pipili lang kami ng hamon." Oo, sige." At naiwan siyang palingalinga lamang sa bulwagan ng bahay. Niwala siyang maupuan doon dahil wala ni isang gamit. Naupo na lamang siya sa pinakamababang baitang ng hagdan na patungo sa ikalawang palapag at matyagang naghintay sa kaibigan. Si Rudy naman ay sari-saring kapilyuhan na ang naglalaro sa isipan. Inaasahan niyang makaka-score siya kay Cassandra dahil niyaya na siya nito sa ibang parte ng kabahayan. Sa tansya nga niya ay makakapag-Noche Buena siya ng isang magandang dalaga. Kanina lang ay medyo nauurat na siya dahil tila mas pinapansin nito si Paeng. Ano ba naman kasi ang sinabi ng kaitsurahan ni Paeng kung ikukumpara sa kanya? Ngunit nang naroroon na sila sa bahay at naglalakad palayo sa kaibigan niya, ay napag-isip-isip niyang nagpapakipot lang si Cassandra. Siya talaga ang tipo nito at pinagsiselos lamang siya sa kanyang kaibigan. Para nga naman may thrill. Kinilig tuloy siya. Nang marating nila ang isang pinto ay nilingon muna siya ni Cassandra at nginitian. "Narito mga kasama ko." Nito. "Huwag ka sanang maiilang sa kanila, ha?" Bakit naman? Pamilya mo ba'y naririyan?" Ignorante niyang tanong. Pinaglihi yata sa sardinas sa lata si Rudy na tila walang ulo, walang utak. "Mga kaibigan ko." Nakangiting sagot ni Cassandra sabay bukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Rudy nang makita kung sino ang nasa loob ng silid. Tatlong naggagandahan at nagseseksihang mga babae. Nakasuot lamang ng maiigsing apron ang mga ito at wala nang iba. Natatakpan ng manipis na tela ng apron ang harap ng mga ito, ngunit lantad na lantad naman ang makinis at matatambok na likuran. Sa isipan ni Rudy ay nagtutunugan na ang mga kampanilya sa leeg ng mga reindeer ni Santa. Ang pakiramdam niya noon ay nasa listahan siya ng mga nice, kaya naman siya niregaluhan ng ganoon kagandang tanawin. Hindi na niya naintindihan pa ang sinasabi ni Cassandra. Kung ipinapakilala pa ba siya nito sa tatlong kababaihan o ano, basta't gumala na kasi ng gumala ang kanyang mga mata sa alindog ng mga ito. Tila naman tinutukso-tukso pa siya ng mga ito dahil nagsilapit din sa kanya at hinipo-hipo ang kanyang kabuuan. Napaigtad pa siya nang hampasin ng isa sa mga ito ang kanyang puwetan. "Pwede na." Ani yun. Nangunot ang noo niya. Anong pwede na? Sininghot-singhot ng isa pa ang kanyang leeg bago dinilaan. Napahagik-gik siya at napaatras. Nang tignan niya ang pilyang dumila sa kanya ay bahagya pang nangangasim ang mukha nito. "Hugasan na lang siguro ng mabuti," komento nito. Napanganga siya
Aangal na sana siya, ngunit ang ikatlong babae ay pinipisil-pisil naman ang kanyang mga braso, dibdib, tiyan hanggang sa ibaba. Napatingala siya at napanganga habang halos maduling na. "Pasado na ito sa akin kahit hindi kagwapuhan," anito. Doon na tila nasaling ang damdamin niya. "Ano?" anya. "Ako? Hindi kagwapuhan?" Naghagik-gikan ang mga ito bago lumayo sa kanya. Si Cassandra naman ay tatawa-tawa habang naglalakad patungo sa mesa. "Dapat yung Adonis na kasama niya ipakikilala ko sa inyo eh. Kaso syempre, sayang din yan. Lamang tiyan din," sabi ni Cassandra. Tama ba ang narinig niya? Adonis daw ang kasama niya? Si Paeng? Tangina, bulag ba ang mga babaeng ito? At saka ano? Lamang tiyan din siya? Natigil ang iniisip niyang iyon nang biglang, "Oo!" sigaw ni Cassandra bago biglang ihataw sa kanyang tiyan ang isang makintab na bagay na hindi niya napansin kung ano. Pero nang huminto ito sa paggalaw ay may narinig siyang pagpatak ng likido sa sahig. Nang titigan niya kung ano ang hawak ng babae ay naramdaman din niya na tila siya dumudulas at tumutumba. Nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita sa malaking palakol na hawak ng babae. Gayon din sa bewang niyang may isang talampakan ang layo sa kanya. Huli na ang lahat para siya ay makatakbo pa. "Pogi!" Bagamat alam ni Paeng na hindi siya pogi, ay napalingon pa rin siya sa nagsalita. Si Cassandra, may kasamang 3 kababaihan na pawang mga nakasuot lamang ng maiigsing apron at wala nang iba. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Subalit ani Cassandra, "Narito na yung hamon na binibili mo. Yung kasama mo nga pala, nauna nang umalis. Hinatid nung kaibigan ko." Hindi pa rin siya tumingin dito nang tanggapin ang supot ng hamon. Salamat. Magkano ba?" Bigla siya nitong hinaplos sa balikat at napaigtad siya. Lalo na nang lumapit na rin sa kanya ang 3 kababaihan at pinisil-pisil ang kanyang braso, dibdib, tiyan at hita. Hindi niya malaman kung paano iiwasan ang mga ito, kaya naman anya, Sandali, nakakabastos naman kayo." At natigilan ang mga babae at sumeryoso ang mga muka. "Tinatanggihan mo ba kami?" ani Cassandra. Hindi siya tumugon. Sa halip ay kinuha ang pitaka at naglabas ng 2,000 piso. "Eto, kunin niyo na at aalis na ako." Ngunit tinabig ni Cassandra ang kanyang kamay. "Hindi namin kailangan ng kwarta mo. Ikaw ang kailangan namin." Pagak siyang tumawa. "Tigilan niyo ang pagbibiro ha. Alam ko kasabwat ninyo si Rudy." At inilapag niya sa hagdan ang pera. "Bahala kayo, pero wala akong panahon sa mga biro ninyo. Salamat at saka Merry Christmas." Akmang lalayo na siya nang may kung anong humagupit sa kanyang braso.
Nang kanya iyong lingunin ay laking gulat niya sa nakitang tila galamay na makaliskis at nangingintab na kulay tsokolate. Nang tignan niya kung saan iyon nagmumula ay nabitiwan niya ang hawak na hamon. Si Cassandra at ang tatlong naggagandahang babae ay naging mukhang mga bubuli at buntot pala nito ang nakapulupot sa kanyang braso. Ganoon na lamang ang sigaw niya. "Sipingan mo kami!" Sabay-sabay na sigaw ng mga babaeng bubuli. Mas nilakasan niya ang sigaw at pinagpag ang buntot sa kanyang braso. Nang akmang susuguri na siya ng mga babae ay nagkumahog siyang makatakbo. Hila niya ang braso at sa labis na paghiklas doon ay biglang naputol ang buntot ni Cassandra. Bumagsak sa sahig ang kikislot-kislot na buntot. Binirahan na niya ng takbo bago pa siya mahablot ng mga babae. Pagbukas at paglabas niya ng pinto ay agad niya iyong isinara. Naipit pa nga ang kamay ng dalawang babae at nagkikisay ang mga iyon bago naputol. Napaatras siya pagkakita sa mga kamay na tumayo gamit ang mga daliri at siya ay hinabol pa. Hindi na malaman ni Paeng kung saan susuling sa labis na sindak. Naalala pa niya si Rudy na iniwan na raw siya. Parang ayaw niyang maniwala. Baka naroroon lamang din ito at hinahabol ng mga babaeng bubuli. "Rudy!" Palakat niya habang tinatakbuhan ang mga kamay na humahabol sa kanya. "Rudy! Nasaan ka nang lintik ka?" Lalo siyang napasigaw nang sa nalikuan niya ay kasalubong niya sina Cassandra na putol ang buntot at ang tatlong babae na ang dalawa ay putol ang mga kamay. "Para niyo ng awa! Wag ninyo ako sasaktan! Lubayan ninyo ako! Palayain niyo na kami ng kasama ko! Rudy! Rudy!" Si Cassandra ang sumagot. "Hindi pwede. Kailangan ka namin upang kami ay paramihin." Habang nagsasalita ito ay mapang-akit pang hinahagod ang makaliskis nitong katawan. Gusto niyang masuka, maisip pa lang niyang tinutulungan niyang magpakarami ang mga ito. Naiilarawang diwa niya ang mga magiging supling nila. Mga bubuling may malaking nunal sa muka. In short, kapapangit. Kapag minana ng aming mga anak ang iyong nunal, ay lalo silang magiging maganda. Sabi pa ni Cassandra. Ano raw? Iba pala ang batayan ng kagandahan ng mga ito. Subalit, ayoko! Ayoko! Samo niya habang dahan-dahang umaatras at nang makakuha ng buweloy, tumakbo. Isinigaw ni Cassandra ang kanyang pangalan at halos magdugo ang tenga niya. Nakadama rin siya ng pagkahilo at umikot ang kanyang paningin. Nang siya ay babagsak na ay naramdaman niya na may umalalay sa kanya. Hindi na niya nakita kung sino iyon dahil nawalan na siya ng malay. Napabalikwas si Paeng at inilibot ang paningin sa paligid. Nasa isang waiting shed siya. Nakahiga sa sementong nilatagan lamang ng karton
sa may paanan niya ay may isang lalaki na nakaupo. "Mabuti naman at gising ka na," anito habang kumakain ng inihaw na galamay. "Buntot ito ng bubuli," anito nang mapansin na nakatingin siya sa kinakain nito. Nang biglang maalala ang mga bubuli ay dali-dali siyang dumukwang at nagsuka. Tinawanan lamang siya ng lalaki. "Pasensya ka na, huli na akong dumating," anito. "Hindi ko na inabutang buhay ang kasama mo." Unfortunately, kinarne na siya at ginawang hamon. Napahinto siya sa pagsusuka at napalingon dito. Si Rudy?" Marahang tumango ang lalaki at nagtanggal ng tinga sa ngipin. "Naligaw kayo sa kuta ng mga taong bubuli. Kumakain na mga gwapo ang mga iyon at nagpapabuntis sa mga..." Hindi na siya nagkomento pero muli niyang ibinalik ang paksa kay Rudy. Muli rin lamang sinabi ng lalaki na wala na ang kanyang kaibigan. Ayaw niyang maniwala pero nang ipakita nito ang laman ng sako na bitbit nito ay halos magsuka na naman siya. Mga ulo ng taong bubuli ang naroroon. "Ang mabuti pa ay umuwi ka na," anito. "Siguradong nag-aalala na ang pamilya mo sa iyo. Alam mo kasi, hindi katulad ng oras sa mundo ng mga tao ang oras sa mundo ng mga bubuli. Malamang ay ilang taon ka nang nawawala." Gulat na gulat siya kung kaya't napatanong ng, Anong ibig mo sabihin? Anong taon na ba ngayon?" 2025. December 23, 2025. "Ano? 7 taon na ang nakararaan magmula nang bumili kami ng hamon?" Natawa ang lalaki. "Halika na, ihahatid na kita. Ikikwento ko na lang ang lahat habang naglalakad tayo." At doon na nga luminaw kay Paeng ang lahat. Ang lalaking tumulong sa kanya ay isa palang manlalakbay ng panahon na kalahating tao at kalahating engkanto. Ngunit gaano man nito ipaliwanag sa kanya ang mga nangyari sa kanila ni Rudy ay talagang nalalabuan pa rin siya. Labis yata ang sindak niya kaya pumapasok lamang sa isang tenga at lumalabas sa kabila ang mga sinasabi ni Mitos. Taghirap. Ang daming namamatay sa gutom. Ang iba naman ay namamatay dahil sa kinakain. Alam mo yun? Yung sa sobrang kadesperaduhan na ng mga tao ay kung ano-ano na lang ang kinakain. Kahit nakalalason ay sinusubukan para lamang malamnan ang kumakalam na tiyan. Sa panahong maswerte ka na kung makakakain ng isang beses sa isang araw, talagang mamamatay ang pihikan. Napakahirap man din makahanap ng matinong makakain. Ang mga hayop, gulay at halaman ay mabilis maubos dahil kinukulang ang supply. Halos lupa na lang talaga ang kinakain ng iba. Ang mga walang-wala at desperado, kumakain na ng patay na tao. Kahit yung mga papunta na sa pagkabulok.
hinuhugasan at pinakukuluan na lamang ng mabuti at pikit matang kinakain. Pero kalaunan ay pinagbawal din iyon dahil nakasasama sa kalusugan. Sa ganoong sitwasyon dumating sa aming lugar si Mitos. Isang lalaki na nagpakilala bilang isang manlalakbay na marami ng narating na lugar. Mga normal na bayan at probinsya, mga tirahan sa gitna ng karagatan, mga palasyo at kaharian na sa pantasya lamang matatagpuan at mga piitan at tapunan ng mga nilalang na ni sa panaginip ay hindi mo na naising makaharap. Noong una ay halos walang maniwala sa kanyang mga kwento. Ang sabi ng mga matatanda at pinuno ng aming lugar, isa raw manggagantyo si Mitos na magaling gumawa at maghabi ng kwento ukol sa kanyang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran. Huwag daw kaming maniniwala sa kanya dahil hinuhuli lamang niya ang aming kalooban upang mapagnakawan kami kapag siya ay nakatsyempo. Nahirapang makibagay sa amin si Mitos, pero nanatili siyang tahimik sa lahat ng mga akusasyon at panlilibak. Hanggang sa isang araw ay may napansin ang marami sa kanya. Di yata't tumataba ang dayo. Taliwas sa gapatpat at butot balat na anyo naming lahat ay nangingibabaw ang pagdaragdag ng timbang ni Mitos. Kaya ang tanong, paano? May kinakain ba siya araw-araw? Oras-oras? Regular ang kanyang pagkain? At kung merong pagkain, saan galing? Saan niya nakukuha? At ang pinakamahalagang tanong, bakit hindi siya namamahagi? Easy. Ang tatawa-tawa niyang sabi. Noon ay napalilibutan na siya ng mga taong bayan. Inuusisa kung bakit tila kay alwan ng kanyang pamumuhay kumpara naman sa amin. Isihin mo mama mo. Tugon ng punong mga ngaso na si Alban. Tingnan mo nga ang mukha mo. Halos wala ka ng leeg sa katabaan. Samantalang kami, malapit nang lumuwa ang mga mata dahil sa pagkabunguan. Tama! Susog naman ng kusinerong si Luan. Kusinerong kasing payat ng sandok na kanyang gamit. Sa pagkakaalam ko nga'y mahigit 50 taong gulang na siya, ngunit dahil sa kapayatan ay naghihiraman sila ng damit ng 5 taong gulang niyang anak. Ibahagi mo sa amin ang iyong mga huli o ikaw ang iluluto ko. Dagdag pa nito bago tinaas ang bingaw-bingaw na itak. Lalong natawa si Mitos. Marahil ay naiisip na kahit pagkaisahan pa namin siya ay hindi namin siya makakaya. Sa payat at hina nga ba naman namin, baka kahit puno ng talong ay hindi namin mapatumba. Itinaas niya ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko at, Sige, ibabahagi ko sa inyo. Ang kaso ay baka mabigla kayo. Natahimik ang lahat sa makahulugang wika ni Mitos. Nagkatinginan at ang ilan ay napaatras. Hindi man nga nagsasalita pero iisa ang nasa isipan. Isang bagay na hindi nawawala sa amin kahit na kami ay nagugutom ay ang pagpapakatao. Napakahalaga sa amin ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. Mahal namin ang isa't isa kahit paminsan ay may iringan,
lalo na sa pagbabahagian ng pagkain. Kaya naman hindi namin magagawa ang kung anumang posibilidad na tila ipinakakahulugan ni Mitos. Humakbang muli palapit si Alban. Itinaas ang baba at nagsalita. Huwag mong sabihing karne ng tao ang iyong kinakain. Napasinghap kaming lahat at lalong napaatras. Magugutom na lang kami pero hindi kami kakain ng tao. Kahit na iyong namatay sa gutom. Hindi namin pag-iinteresang kainin iyon at sa halip ay ililibing ng maayos. At isa pa ay bawal nga. Nanlaki naman ang mga mata ni Mitos. Lo, grabe naman. Tao agad. Tingnan nyo kaya muna bago ninyo i-judge. Muli, katahimikan. Nagkatinginan ang lahat. Iisa ang nasa isipan. Humarap si Alban. Sige nga, ipakita mo sa amin kung ano ang iyong kinakain. Ngumiti si Mitos at nanguna na pauwi sa kanyang bahay. May kalayuan mula sa aming mga dikit-dikit na kubol ang bahay ni Mitos. Siguro ay dahil sa hindi namin pagtanggap sa kanya kaya lumayo siya. At doon ko na pag-isip-isip na baka kaya hindi niya ibinabahagi sa amin ang kanyang pagkain ay dahil hindi namin siya tinanggap. Parang napahiya ako sa aming mga gawi. Itinakwil namin siya tapos nung nakita naming tila marami siyang kinakain ay inakusahan namin ng pagdaramot sa komunidad na hindi naman siya halos kabilang. Napakamot na lamang ako sa batok. Namalayan ko na lamang na papasok na kami sa isang bahagi ng bakuran ni Mitos na kung tawagin niya ay Katayan. Nawala ako sa pag-iisip nang pumasok sa ilong ko ang makabaliktad sikmurang amoy. Parang bulok na laman na may halong panis na dugo. Basta ewan, malansa na masakit sa tiyan, kung kaya't napatanong ang lahat kung ano ba yun. Nilapitan ni Mitos ang isang lumang ref sa gilid ng pinakakusina. Ngiting-ngiti siya nang harapin kami. At matapos nun ay, handa na ba kayong makita ang pagkain ko? Umatras ako sa pinakadulo. Natatakot ako sa maaari kong makita. Ito ay walang iba kundi… Hindi ko na naintindihan ang sinabi niya dahil umulan ng sigawan nang mabuksan niya ang ref. Ang iba nga ay nagtakbuhan papapalayo. Ako naman ay napaupo na lamang at hindi na makuha pang tumayo sa labis na pagkahindik. Pero sa lahat ng iyon ay muling nangibabaw ang boses ni Mitos. Sandali lang! Sandali lang! Bakit ba hindi nyo ikonsidera muna ang pagkain nito? Kita nyo naman ang epekto sa akin ah. Kayo na nga ang may sabi na halos wala na akong leeg. Ibig sabihin ay masustansya ito. At isa pa, halos kalahating taon ko na itong kinakain. Wala naman nangyayari sa akin. Buhay pa naman ako. Ano ba? Uy, makinig kayo. Makaraan ang ilang araw ay nakita na lang namin na nasa kusina na si Mitos. Katulong ni Luan sa paggagayat ng mga rekado para sa isang masarap na lutuin. Nabalitaan ko na lamang na tinanggap ng mga nakatatandang pinuno ang panukala ni Mitos ukol sa bagong pagkukunan ng pagkain. Siya ang naging halimbawa.
Ang maganda niyang pangangatawan at malinaw na pag-iisip ay matibay na ebidensya na maaari ngang kainin ang pagkain niya, pero bago ang lahat ay kailangang ituro ni Mitos ang tamang paghahanda nito dahil meron iyong napakatinding kamandag. Una, hihiwain banda rito ha. Ani Mitos habang hawak ang ulo ng karne. Nakikita niyo ba ito? Ingatan ninyong mabuti iyan dahil nasa likod niya ng kamandag. Hihiwain natin dito tapos ganyan. Baliin niyo lang banda rito tapos hihilahin itong parang maliit na supot sabay yun, hila. Alam niyo ba na ang tatlo nito ay pwedeng lason sa isang kagaya nila? Ganyan ang ginagamit ko kapag namamana ako. Segundo lang ay tapos na sila. Manghang-mangha kaming lahat. Sa pagkakataong iyon ay wala nang pagkahindik sa katawan ko. Sa halip ay ibig ko nang matuto ng ginagawa niya. Gusto ko nang sumali sa pangangaso na ngayon ay pinamumunuan na nilang dalawa ni Alban. At ganun na nga ang nangyari. Naging isa ako sa mga mangangaso. Tuwing gabi ay kasama ako sa mga naglalagay ng kamandag sa sima ng pana. Nakakatuwa dahil kay rami naming nahuhuli. Hindi nagtagal at lahat kami ay hindi na nalalayo sa pangangatawan ni Mitos. Sumikip na ang aming mga damit. Sina Luan at ang kanyang anak ay hindi na naghihiraman ng damit. Si Alban ay nalaman kong singkit pala ang mga mata na dati ay halos lumuwa na. Lahat kami ay malaman na kung kaya't salamat kay Mitos. Bilang pasasalamat sa isang natatanging miyembro ng ating pamayanan, anang matandang pinuno. Ibig sana naming magdiwang ng Kapaskuhan sa taong ito. Nanlaki ang aking mga mata. Ang iba naman ay hindi napigilan ang mapasigaw sa labis na galak. Nagpalakpakan ang lahat at nagbunyi para kay Mitos. Gayon din ay nagdiwang ang lahat dahil makaraan ang halos isang dekada ay magdiriwang na kaming muli ng Kapaskuhan. Marami tayong pagkain kaya marami tayong maihahanda, sabi ng iba. Oo nga, ang lahat ay salamat kay Mitos. Siya ang nagbahagi sa atin ng kaalaman at kakayahan. Dagdag pa ng ilan. Ano pang hinihintay natin? Ani Alban. Halina't mga aso nang mas marami tayong maihanda sa Pasko hanggang sa bagong taon. At nagsigawan na kaming lahat at naghanda para sa pagtungo sa gubat. Noon naman ay maaga pa pero ika nga ay daig ng maagap ang masipag. Habang papakalat na ang dilim ay kanya-kanyang usapan ang lahat kung ano ba ang masarap na ihahanda sa Pasko. Lechon kaya? Kadiri naman yun, buong buo. Eh di lechon belly na lang, irorolyo yun di ba? Oo nga, hindi gaano nakakadiri. Oh, sige, yun na lang. Subukan kaya nating magmetsado. Kailangan natin na maraming kalamansi kapag ganun. Natahimik kami nang mabanggit ang kalamansi. Pagkatapos ay napahagalpak ng tawa. Ilang saglit lang ay pinatahimik na kami ni na Alban. May kaluskos daw at tila papalapit. Aswang! Aswang! Sigaw ni Luan. Naging alerto kaming lahat at hinanap kung nasaan ang aswang na kanyang sinasabi at mula nga sa bandang kanluran ay bumulusok ang isang malaking lalaki na may nguso ng isang lobo.
Nakapangingilabot ang itsura, atungal at amoy nito. Ngunit hindi kami nagpasindak. Nagtulong-tulong kami upang mapabagsak ang nilalang ng dilim, ngunit ang ikinagulat namin ay hindi pala ito nag-iisa. Mula sa kung saan-saang direksyon ay sinalakay kami ng mga aswang na may nguso ng lobo. Sa mga sumunod na sandali ay binalot ng hindik na sigawan ang dapat sana ay masaya naming pangangaso. Sa pagkakataong iyon, tila ba kami ang naging biktima ng mga aswang na nangangaso rin, ngunit hindi pa rin kami nagpatalo. Lalo na sina Alban at Mitos. Sila ang nanguna sa pakikipagtunggalian sa mas malalakas naming kalaban at ako bilang isa sa mga namamana ay naglagay ng kamandag sa mga palaso at pinatama sa mga aswang na aking mamamataan. Nakakaabante at nakapanlalaban pa rin ang aking mga natatamaan. Binabali lamang nila ang mga palaso at galit na sumusugod. Ngunit segundo lamang ay napapaluhod ang mga ito pagkatapos manghihina saka mangingisay. Iyon ay dahil sa ang kamandag ng 3 aswang ay kayang magpabagsak ng isang aswang. Bawat armas namin, palaso, itak o bala ng baril ay nakukulapulan ng kamandag ng aswang, kung kaya't sa kanilang pagsugod pa lamang sa amin ay nahulog na sila sa aming bitag. Ayos ito! Marami tayong maihahanda sa Pasko! Sigaw ni Mitos. Oo nga, abot ito hanggang bagong taon! Sagot naman ni Alban sabay taga sa ulo ng naghihingalong aswang sa kanyang harapan. Baka nga hanggang sa piyesta pa sa Hunyo ay umabot ang mga ito eh. Sabi pa ni Luwan. Napuno ng halakhakan ang kagubatan. Ang sigaw ng mga aswang ay unti-unting nilamon ng aming kagalakan. Pagsapit ng bisperas ng Pasko ay pare-pareho kaming nadismaya sa kinahinatnan ng marinade ni Luwan. Hindi pala pwedeng ibabad ng matagal sa kalamansi ang karne ng aswang. Nalusaw kasi iyon at naging maitim. Pagkatapos, naging mabantot na likido na lamang. Kung kaya't na pa, sayang naman, si Luwan. Sabi na nga kasing hindi match ang aswang at kalamansi. Ayan tuloy. Ay, hayaan mo na. Mabuti nga't 1 kilo lang yan. Tinesting lang naman eh. Marami pa namang karne rito. Yung minamarinade para sa menudo, iluto na at baka malusaw rin sa kalamansi yun. Tuloy ang Pasko. Sayang ang 1 kilo ng karne, pero gaya nga ng sabi ng iba, napakarami pa naming karneng aswang. Ang iba ay nasa ref pa at hindi pa natatanggalan ng balahibo. Kukuha pa sana ako ng karne sa ref nang makarinig ako ng malakas na sigawan. Aswang! Aswang! Dali-dali akong lumabas at nakita ko ang pagdidilim ng papawirin dahil sa sanlaksang pagsugod ng mga aswang. Ngunit imbes na mangamba ay nanabik ako. Iisa ang nasa isip naming lahat. Tama. May pagkain na naman ulit. Sumigaw sa Galaxy Mitos at ang
daming handa nito! Maligayang Pasko sa ating lahat!